Hello Virgo, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po. Start na tayo. Give me the message for Virgo, please. Give me the message for Virgo. Nine of Cups. Give me the message for Virgo, please. Hierophant. Upright. Give me the message for Virgo. Page of Swords. And the Temperance. Okay. Nakikita ko dito, Virgo, meron ka ditong kahilingan na matutupad. Sinasabi dito na kung ano man yung mga pangarap mo, no, meron kang matutupad sa mga pangarap mo. Then nakikitaan ko rin dito, no, na may kagalakan, kasiyahan, magiging kang positibo. Then nakikitaan ko dito na huwag kang mawawalan ng pag-asa, no, kasi may magandang mangyayari sa'yo. Kumbaga yung kasaganahan ay naghihintay sa'yo. Then sinasabi dito, lahat ng mga pinaghihirapan mo, magkakaroon na ng rewards para sa'yo, okay? Then nakikita ko dito, no, Virgo, andito ka sa the Hierophant energy. Nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na traditional, family-oriented, Then nakikita ko dito na marami kang natututunan, marami kang alam. Then nakikita ko na ikaw yung tipo ng tao na conservative. Nakikita ko na talagang malaki yung respeto mo sa salitang marriage, no? Kumbaga, iba yung paniniwala mo sa ganon. Kumbaga, kumbaga sinuunang tao yung tipong ganon. Yung mas naniniwala ka na magpakasal muna bago magsama, okay? Ayun yung nakikita ko dito. Nakikita ko din kasi dito na kapag ikaw ay nakikipag-commit sa isang tao, no, loyal ka at honest ka sa person mo kasi meron kang sariling pinaniniwalaan. Then nakikita ko rin na iba kasi yung values mo sa sa salitang married, kumbaga hanggang sa huli, hanggang sa katapusan, kumbaga ang married para sa iyo, nangako ka sa taas, no, kumbaga sa mahal na Ama, sa God, na kung sino man yung yung mga kasama mo, yun yung hanggang huli. Kaya naniniwala ka sa mga pangakong iyon na binitawan mo, no, kung isa kang may asawa na, no, ganun yung yung energy mo, iba yung paniniwala mo sa sa kasal. Then nakikita ko dito, no, meron ditong numero na 5 and 14. Maybe ito yung date of birth mo, or sabihin natin na meron kang gano'n na person, date of birth. Nakikita ko rito na meron kang person na Taurus, Gemini, Pisces, and Sagittarius. Then nakikita ko dito, sa Page of Swords, upright, marami kang inaalam. Kumbaga, sabihin natin na sa pagiging curious mo sa mga bagay-bagay, talagang inaalam mo, nagsasaliksik ka, kumbaga mahilig ka mag-search ng mga bagong kaalaman. Then nakikita ko rin dito na meron ditong ikaw na panibagong ideas, panibagong simula, na gustong gawin. Kumbaga yung mga ideas na pumapasok sa iyong kaisipan ay ginagawa mo talaga sa reality, kumbaga pinagtutuunan mo ng pansin at tinatrabaho mo. Then nakikita ko dito na meron kang ginagawa at nagkakaroon ka ng inspirasyon sa panahon ngayon na nagbibigay ito ng magandang plano para sa iyo. Kasi nakikita ko dito na nakatuon ka sa iyong goal, sa iyong pangarap. Then nakikita ko rin dito na patience ka sa mga ginagawa mo. Kumbaga, kahit medyo mabagal, kasi meron ako nakikita dito na meron kang iniintay na balita.
Pero kahit may iniintay kang balita, medyo mabagal pa yung balitang iyon parating sa'yo. Kumbaga, sinasabi dito na kailangan mo maging pasensya, no? Kung ano man yung iniintay mong balita or resulta sa mga iniintay mo, no? Kailangan mo daw ng mahabang pasensya. Ayun. Yun lang yung nakikita ko. Then, sinasabi din dito, pinapayuhan kung ikaw man ay magsasalita or sabihin na makikipag-usap, kailangan mo daw isipin mo muna yung sasabihin mo bago ka magsalita, nang sa ganun hindi ka makapanakit ng kapwa. Kumbaga, minsan kasi kapag dire-diretso tayo minsan may nabibitawan tayong salita na hindi naman nating sinasadya. Kaya sinasabi dito, pag-isipan muna yung mga sasabihin bago magsalita. Okay? Then, nakikita ko dito sa temperance. Sinasabi dito sa temperance na magkakaroon ka ng kapayapaan. Kumbaga, kung ikaw ay humahanap ng balance at peace of mind, ibibigay ito. And then, nakikita ko rin dito kasi na andun ka na sa point na nagkakaroon ka na ng inner calm. Kumbaga, kung before, medyo na siguro naguguluhan ka or nagkakaroon ka dito ng magulo, pangyayari na sa nakaraan. And then, nakikita ko dito na nakakaraos ka na, nakaka-move on ka na sa past mo. Then, nakikita ko dito na nagkakaroon ka na ng balanse. And nakikita ko rin dito na ikaw ay nakapokus sa mga magagandang pananaw sa buhay mo. Dahil doon sa pag-focus mo sa mga ganun, humahanap ka talaga ng magagandang pananaw. Then, nakikita ko rito na may ditong tagumpay na naghihintay sa'yo, okay? Kahit marami ka mang pagsubok na kinaranasan or naranasan before, ito yung nag-iintay sa'yo, kasi tumutungo ka na sa balanse, okay? Nagkakaroon ka ng balance at nabibigyan mo ng bagong pananaw ang iyong sarili or pangunawa. Then, nakikita ko rin dito na nagkakaroon ka na dito ng transformation para sa iyong sarili, okay? Ito lang yung nakikita ko, Taurus. Tingnan pa natin sa mga naghahanap ng about sa love, Tingnan natin kung sino yung parating or sabihin natin na kung may person ka na gustong malaman kung anong lagay niya, tingnan lang natin. Give me the message for Virgo, okay? Give me the message for Virgo. Sinasabi dito, give your relationship a chance. Kung ikaw man ay nasa, sabihin natin na may pag-aaway kayo ng iyong karelasyon or something na meron kayong conflict, sinasabi dito, na kailangan mo daw trabahuhin yung inyong partnership, kasi baka mamaya kayo nagkakaroon lang ng konting conflict na hindi masyadong pinag-uusapan ng maayos. So, sinasabi dito na bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magkaroon ng kaliwanagan nang sa ganun maayos pa yung relasyon, okay? Kung meron pa kayong nararamdaman sa bawat isa, kailangan lamang ng masusing pag-uusap or sabihin natin ng pagkakasundo nang sa ganun maayos pa, okay? Kasi meron ditong maganda kumbaga okay yung relasyon na meron ikaw, kailangan lang talaga ng magandang pag-uusap. Tingnan pa natin, give me the message. Pasensya na kayo sa tricycle kung may naririnig niyo yung ingay, dito, sinasabi dito, forgiving and learning. So, inuutusan ka dito, kung makikita mo yung mga anghel mo. Sinasabi dito, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Kumbaga, kailangan mo nang pakawalan yung mga pumipigil sa iyong nararamdaman. Yung nararamdaman mo, yung mga sakit na iyong nararamdaman, kailangan mo na siyang pakawalan at i-heal mo na yung sarili mo. Then, sinasabi din dito na bigyan mo ng pagkakataon, kumbaga forgiving and learning sa mga nangyari sa'yo. Kumbaga, magpatawad ka at gawin mong aral yung nakaraan na naidulot nito sa iyo, okay? Then, sinasabi dito, sa attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. So, sinasabi dito, kung
kung i-enjoy mo yung iyong sarili, or sabihin natin magse-self-love ka, or sabihin na magpo-focus ka sa iyong sarili, ma-attract mo yung totoong love na parating sa'yo, okay? Kumbaga, once na nag-healing ka kasi forgiving and learning, so lumabas ang attraction. Once na napatawad mo at natuto ka dito sa iyong nakaraan, then magkakaroon ka dito ng panibagong attraction. Kumbaga, ma-attract na sa iyo yung tao at bagong love. Kumbaga, yung romantic love na hinahanap mo ay ma-attract mo palapit sa'yo. Okay? Tingnan pa natin. Give me more message. Meron ditong heart-to-heart conversation. So, ngayon, kung ikaw man ay gusto mo pa rin magkaayos kayo ng iyong minamahal, kailangan nyo lang talaga ng masusing pag-uusap, okay? Kumbaga, masinsinan ng puso sa pusong pag-uusap. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng tapat. Kumbaga, magkaroon kayo ng tapatan sa inyong mga nararamdaman. Once kasi kapag nag-uusap kayo ng heart-to-heart talk, ganyan, malalaman at mararamdaman mo talaga sa tao kung talaga nagsasabi siya ng totoo, kung ano yung kanyang nararamdaman at masasabi niya ng buong puso, or sabihin, makakapagtapat ito, okay? Kaya mas mainam na mag-usap kayo ng heart-to-heart talk, magsarin. Baka kasi mamaya kulang din kayo sa ganitong usap, sa heart-to-heart talk. At bigyan mo ng chance na pagkakataon ng bawat isa, okay? Ayun lang yung nakikita ko dito, thank you for watching, and love and peace. Please subscribe and like, okay? Bye!